Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga rin po. Gaano ba kahirap sumunod sa kalooban ng Diyos? Mahirap ba talagang sundin yung gusto ng Panginoon o sadyang matigas lang talaga yung ating puso at isip? Sapagkat kung atin pong mapapansin, buong buhay natin at lalo tigit kung mababasa natin yung nakasulat sa Biblia, walang ibang itinuro ng paulit-ulit ang Diyos, kundi ang maging mabuting tao, mapagmahal, sumunod sa Kanya. Kaya, sa ipinakitang halimbawa ng Diyos na maging katulad ng isang bata, ay ni-emphasize ng Panginoon na ang isang taong pinaghaharian ng Diyos at bahagi sa paghahari ng Diyos ay may puso na katulad ng isang bata. Ay may kaisipan na katulad ng isang bata. So ano bang mayroon sa bata na wala sa mga may edad na? Bakit ito nasabi ni Kristo? Bakit yung mga may edad na, mga matanda na, may mature na yung pag-isip, bakit kailangan maging katulad ng isang bata bago siya mapagharian ng Diyos? Bakit kaya sa tingin natin? Diba kung isipin natin, gaano ba kalawak yung pag-unawa ng bata kaysa sa pag-iisip ng isang matanda? Gaano ba ka layo yung agwat ng kaisipan ng bata sa kaisipan ng matanda? Tingnan po natin mga kapatid, gaano kalayo yung agwat? Di ba? Sobrang layo. Dahil kung maturity lang yung pag-usapan, di ba, maturity sa isip, parang walang-wala yung bata sa mga taong may edad na. Di ba? Kung maturity lang yung pag-uusapan. Pero bakit? Ang sabi ng ating Panginoon, dapat ang isang matured na tao ay dapat maging katulad siya ng bata. Parang baliktad ata, ano? Diba? Parang tayo yung matanda na alam na yung mabuti at hindi, ay parang bakit kailangan tularan yung bata? Bakit kailangan gayahin yung bata? Para pagharian ng Diyos. Napakasimple lang mga kapatid. Napakasimple lang ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Maging katulad tayo ng mga batang walang ibang hangad, kundi ang maging masaya lang sa buhay. Amen. Kung ating pagmamastang mabuti yung mga bata, wala silang ibang hangad, kundi maging masaya sa buhay sa araw-araw. Kayo ba'y masaya kayo araw-araw? Ang iba'y tinakalit mo. Stress naman sa maraming problema. Pagod na ba sa maraming isipin, bayarin, gastusin sa bahay. Pagod na ba? Di ba kanina sa may isipin ka, kasarap maging bata ulit, na walang iniisip kung di ba na to. Diba? Walang mabigat na responsibilidad. Matin po mga tingnan mga kapatid, yung bata, na-enjoy na talaga yung buhay na ayon sa Diyos, yung buhay na masaya, buhay na kasiya-siya. Yun yung talagang buhay na mayroon ang paghahari ang Diyos. Kaya sa halimbawa ipinakita ni Kristo, kung ikaw ay paghaharian na ng Diyos, ang buhay mo ay buhay na may kasiya-siya. Amen.
Ngunit ang malaking tanong dito para sa atin, ito rin ang siyang hamon para sa ating lahat, is, paano ba makapag-ahari ang Diyos sa buhay natin? Gayong, sabi ni Kristo, napakatigas ng inyong mga ulo. Amen. Napakatigas ng inyong mga puso. Na napakasimple lang sa halimbawang ipinahayag ni Kristo doon sa dalawang mag-asawa na sinasabi niya na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ngunit dahil sa katigasan ng inyong ulo, nagpalabas si Moises ng kasulatan upang sa gayon, kung sino yung gusto humiwalay sa kanyang asawa, ay mayroong tinatanggap na validity of separation. Pero hindi dapat yun gawin ng isang tao. Yun nga lang, dahil sobrang tigas ng ulo ng tao, hindi niya sinusunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya sa pag-aasawa, sinabi ni Kristo na magmahalan kayo at panindigan ninyo ang inyong pinangako sa Diyos na kayo'y nagiging isa sa pamamagitan ng basbas ng ating Panginoon. At kung kayo'y pinag-isa ng Diyos, dapat panatilihin ninyo ang pagiging isa sa ngalan ng pag-ibig. Amen. Amen. Kakibat doon ang responsibilidad. Kaya nga lang, tingnan natin, about faithfulness. Ang bata, sobrang tapat yan sa kanyang magulang. Pag ibinigay mo yan sa ibang nanay, ayaw niya. Kasi gusto lang talaga ito sa nanay niya. Yung napapansin niyo, kapag umalis yung nanay niya ay maiiyak yun. Kasi gusto niya isasama siya sa nanay niya. Kasama siya sa nanay niya pag lumakas. Kapag siya'y umiiyak, nalulungkot, ang gusto niya ay kargahin siya ng nanay niya. So, ganun yung bata, yung faithfulness niya sa kanyang ina, o sa kanyang mama, sa kanyang mga magulang. Pero yung matured na, pag malungkot, doon sa iba magpapakumport, hindi sa asawa. Kaya tuloy. Diba? Kapag may pagkukulang yung isa, maghanap ng iba. Ano nangyayari? So, gano'n lang nangyayari. Kaya tingnan ngayon, sa panahon natin, gusto yung kasal, yung pag-asawa, parang ginawa na lang laro-laro at walang kaseryosohan sa buhay. Kaya ito'y sumasalamin sa atin ngayon na yung faithfulness sa pagmamahalan bilang isang pamilya ay dapat maging katulad ng bata na sobrang faithful niya sa kanyang nanay, sa kanyang mga magulang. Na kapag siya'y malungkot, kapag siya'y may pangangailangan, doon niya sinasabi sa kanyang nanay. Wala namang bata na nagsabi sa ibang nanay na pag-ibig daw po. Diba? Walang bata na gano'n. Kung sino yung nanay, ito talaga sa may ng bibig niya. Ay paano nga rin naman yung mga mature na kung may pangangailangan doon sa iba pakikiusap. Ay paano na? Diba? Tapos wala nang ginawa, kundi mag-away na mag-away na mag-away. Ang bata, nagagalit siya, nalulungkot siya, pero after all, pag nakaiyak na siya, ayos na. Kahit umiiyak siya doon sa nanay niya, after all, pagtapos niya umiyak, nanay niya pa rin ang turing doon sa nanay niya. Amen. Wala namang maliit na papag-usap, ayaw ko na siya nanay, ayaw ko na ikaw maging nanay. Diba? Kahit pinapagalitan niya ng nanay niya, pagtapos na pag-iyak, nanay niya pa rin yung turing. Kaya nga, sa paalala ng Diyos, huwag nating pagkatigasan yung ating ulo, yung ating puso, yung ating isipan.
Sapagkat kung hindi makakapasok ang Diyos sa buhay natin, hindi niya tayo magagabayan ng kasamahan. Kaya nga may mga marriage na nagiging failure. Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi sa pagkawalan ng pagmamahal yun, kundi dahil sa katigasan ng puso ng tao. Dahil sa katigasan ng isip ng tao, una-una ayaw magpatawad. Pag nag-awayan, nagkatampuhan, ayaw magpatawad. Ilang araw na, linggo, buwan, taon na yung lumipas, nakatira ka sa isang bahay, hindi pa rin nag-ainitan. Araw-araw na lang galit, hindi natatapos yung galit, yung away. Walang gustong makinig. Pag pinagsabihan, ayaw makinig. Kaya mga kapatid, sa pagpapaalala sa atin ng Diyos, maging okay at maging mabuti ang lahat kung mayroon tayong Diyos na nahanan at nagahari sa buhay natin. Ngunit napaka-challenging para sa atin na pagharian tayo ng Diyos sapagkat unang-una bilang isang tao may matured ang pag-iisip, nandoon sa atin yung sinasabi, pride. Ano po? Ang mga bata, walang pride yan. Yung mga batang maliliit, walang pride yan. Kaya nga minsan, di ba, parang ang dali nilang tutuin. Pag pinagalitan mo, maiyak lang. Sagot-sagot. Pero sa ating mga mature ang isip, nandoon yung pride na siya siyang sumisira sa relasyon natin sa Panginoon. At hindi lang relasyon sa Panginoon ang sinisira, relasyon natin sa ating kapwa. At ang pride na ito yung nagpapatigas sa ating puso at kaisipan upang hindi makapasok ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan muli tayo ng Panginoon na hanggat maaari maging katulad tayo ng puso ng bata. Walang pride, walang bahid ng anumang galit at kasamaan sa kanyang isip. Walang anumang mga bagay na humahad lang sa kanya para gumawa ng mabuti at maging faithful sa kanyang sa mga taong mahal niya sa buhay. Kaya mga kapatid, ganun din sana tayo at ating pagnilayan na ang paalala sa atin ng Diyos na kung saan tayo nagsimula, ating pagbalik tanaw at balikan yung mga bagay na mayroon tayo noong tayo bata pa. Amen. Sapagkat tumanda nga tayo, lumipas yung panahon, nagkaroon tayo ng malawak na kaunawaan. Ngunit, naiiwan naman natin yung mga bagay ng kainosentihan at bagay na may mabuting puso. Sapagkat habang tayo tumatanda, lumalawak nga yung ating kaalaman, minsan nakakalimutan din naman natin ang magiging mabuting tao. Amen. Habang lumalawak yung ating karunungan, umuunti naman sa buhay ng isang tao ang kanyang pagiging mabuti. Kaya mga kapatid, habang sana tayo tumatanda, dapat pasan-pasan at dala-dala pa rin natin yung puso ng isang katulad ng isang bata. Yung kaisipan at kaunawaan ng isang bata. Sapagkat habang lumalaki yung ating pag-unawa, unti-unting namumura yung kaisipan ng isang bata sa buhay natin. Amen. Amen. Kaya pagsikapan natin, mga kapatid, sapagkat walang ibang hinihiling ng Diyos na maging mabuti tayo upang ang kanyang paghahari ay magiging ganap. Upang sa pagdating ng araw, maging bahagi tayo ng kaharian. Lahat ba ay gustong
pumunta sa langit. Naimik, ayaw niyo doon? Lahat ba gusto makapunta sa langit? Ayun. Parang opo na ba din? Opo lang ngayon. Pero kung gusto niyo pumunta sa langit at makapiling ang Panginoon, pagsikapan ninyo ang inyong mga puso at kaisipan ay maging katulad ng isang bata na mayroong puro at tunay na pagmamahal sa mga taong mahal niya, sa mga taong itinuturing niyang pamilya. Yun po yung inihiling sa atin ngayon ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy natin pagsikapan. Hindi man natin magawang perfecto na maging mabuting tao, at least nagsisikap tayo. Sapagkat kung ito'y nakikita ng Diyos at bukas ang ating puso sa kabutihan, malamang na tayo ay kanyang pagarian upang higit na mas magawa natin ang mga bagay na karapat-dapat para sa kanyang pagarian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating pagpipinang sumasampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos na mga kapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nagigita at inalilita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoon, putong na anak ng Diyos, nagmula sa mga bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama, sa pamamagitan niya nilikha na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ni Maria Virgen at Tagitao, ipinako sa krus sa langalang sa ating ang panahon ni Poncio Pilato, at pagkasagit na matay ang nilibing, at muli nabuhay sa ikatong araw sa katuparan ng mga kasulatan, umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating ng walwalhati, upang upungan ang mga buhay ng mga patay, at ang kariyang ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang tagapagbigay ng buhay, nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya niluwalhati kasama ng Ama at ang Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, nanalig tayo sa banal katolika at apostolika. Niniwala tayo sa isang binyag sinubatawan ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na wala hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Batay sa mga aral ng mga pagbasa ngayon, napahalagahan ang kabanalan ng kasal at ang kahalagahan nito sa balak ng Diyos. Manalangin tayo ngayon para sa lahat ng pamilya sa buong daigdig. Ang ating pong itutuloy, Panginoon, bigyan mo kami. Ulitin po natin. Panginoon, bigyan mo kami. Nawa ang buong simbahan sa daigdig sa pamumuno ng mga obispo ay matagumpay na imataguyod ang kaisahan at katatagan ng mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Nawa pahalagahan ng lahat ng Kristiyanong binyagan ang kabanalan ng kasal at ipagtanggol ito laban sa lahat ng pagbatikos at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Nawa ang mga mag-asawang dumaranas ng krisis sa kanilang relasyon ay makatagpo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga problema sa pamamagitan ng dasal at malasakit sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Nawa pahalagahan ng lahat ng guro ang bokasyon na kaloob sa kanila ng Diyos at magturo sila ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Nawa maisabuhay natin ang ating pinaniniwalaan bilang mga Kristiyano at maihanay ang ating buhay ayon sa mga katotohanan ng ating
ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan niyo kami. Naway ay pagtaguyod natin lahat ng gawain pagpapakabanal sa ating pamumuhay sa pananagutan sa isa't isa upang mapalaganap ang kaisahan, diwa ng paikisalamuha at pakikiisa sa misyon ng simbahan ng lahat ng mga pari, relihiyoso at laiko. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan niyo kami. Sa katahimikan, dalangin natin ang ating mga pasariling na hihinga. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan niyo kami. Panginoon Diyos, sa iyong plano para sa sangkatauhan, ibig mo na ang bawat pamilya ay maging isang sakramento ng iyong mabuhang pagmamahal. Pagkalooban mo ang lahat ng pamilya ng kasaganaan ng iyong biyaya at kasiyahan ng iyong presensya. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Magkitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayo ang katabi ng isang katawan ng tayo binyagan. Pagpiliin natin ang pagkakaisa na dulot sa Espiritu sa bilis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay naginawang sumainyo. At sumayin rin. Magpatyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you, peace with you. Buong kagalakan handog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magalang alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magkitayo po.